Rosalie, may mga kongresista na nauna nang itinanggihan o yung umano'y panunuhol at pananakot sa impeachment voting. Ano ang pahayag ni Deputy Speaker Garin dito naman sa alegasyong appearance fees sa impeachment hearing? Walang kabayaran at pamimilit sa ginawang botohan ng House Justice Committee nang makitaan ng probable cause o sapat na batayan yung mga reklamo para i-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng unanimous vote ng 53 kongresista. Yan ang mariing ipinahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin matapos nga lumabas yung pinakahuling ulat na meron umanong appearance fees sa mga nakibahagi sa impeachment proceedings. Ayon sa Deputy Speaker, walang katotohanan ng appearance fees at mas lalong walang pilitan sa ginawang proseso ng impeachment. Mabigat anya ang mga ebidensya na iniharap laban sa pangalawang Pangulo at hindi naman nasagot dahil pinili ng Vice Presidente na maging absent sa lahat ng hearings. Kaya hindi na anya katakataka na nagkaisa ang boto para sa probable cause. Naniniwala naman ang mambabatas na panglihis sa ebidensya ang aligasyon. Samantala, iginiit naman ng kapatid ni VP Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, hindi raffle ticket yung boto sa impeachment. Sa kanyang panibagong social media post ngayong araw, binigyan din nitong hindi utos at lalong hindi dapat produkto ng pressure ang boto sa impeachment. Nauna na nitong ipinahayag na may mga nagtatawag umano sa mga kongresista para banta ang tatanggalan ng pondo sa kanilang distrito kung hindi boboto ng sang-ayon sa impeachment. Pati umano sa Senado, may mga kumakausap na. Busy anya ang iba, hindi sa pag-aayos ng problema ng bayan, kundi sa pag-aayos ng boto. Pero yung mga aligasyong ito ay itinanggi na ng ilang mga mambabatas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos.